Kinapture ni Wei. Pinasok ang endgame. Aba, Wei. Endgame yan. Hindi ka ba delikado dyan? Teritoryo ni Magnus ang endgame. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman natapos na ang malakasang Superbet Rapid and Blitz at ito yung napili kong masasabi kong championship game dahil dikit ang score nila, 0.5 lang po ang diferensya sa final standing ang nag-champion, 0.5 lang ang behind ng second place. Dikit na dikit. Blitz section na ito mga kamatsas, tingnan natin kung sino ang manalo, siya ang champion. Ang ginawa ni Magnus, nag-Knight F3, D5 si Wei, G3, G6, Bishop G2, Bishop G7, nag-castle. Ito pa isa mga kamatsas. Dito sa ganitong opening, D4 ang ginagawa para maiwasan yung E5 na tipong ibibigay mo na yung control ng sentro sa black. Pero dito, baliwala naka E5 tuloy si Wei. Mukhang pinartidahan ni Magnus sa opening Nag-D3 lang, Knight C6, nag-E4. Kiya ang pinasok dito. Kinapture ni Wei. Pinasok ang endgame. Aba, Wei. Endgame yan. Hindi ka ba delikado dyan? Teritoryo ni Magnus ang endgame. H3, Bishop E6, Knight G5, binabol ang Bishop, Bishop T7, Knight D2, H6, Knight GF3, Castle. Endgame, no? Pero wala namang ganong kalaking lamang dito. Equal na equal nga evaluation bar eh. Nag-Bishop E6, para hindi makalundag ang knight at maatake yung pawn E5 at nag-bishop F1. Ayan, total barado na bishop dyan. Etong bishop kahit papaano may role dyan sa ganyang diagonal. Knight D7, Knight B3, A5 para mag-A4, nag-bishop E3 para mailundag ang knight sa C5, A4, Knight D2, Bishop F8. Nakigaya dito si Wei ng idea, na-realize niya, teka muna, si Magnus nag-bishop F1. Dahil barado yung bishop sa pawn. Ako rin naman barado mag-bishop F8 din ako. Yun nga lang hindi po nagustuhan ng computer engine yan. Dapat daw F5 pala. Oo nga may pressure sa sentro na hindi basta-basta pwedeng paalis-alis lang yung knight dyan mamaya kasi kakapturein yung pawn E4. Pag kinapture-capture naman, gaganda yung control ng pawns. Dito balik tayo, nag-bishop F8, B4, ayan na, pinuwersa na ni Magnus, atake na siya sa queen side, kinapture-capture, yun nga lang, bakit binigyan ng bukas na torre dyan? Hindi ba delikado yan? Nag-bishop C5, hinamon ng bishop, at dito kinapture-capture, nag-B4, atras, knight C4, F6, kasi mag-B5 na po mawawala ng depensa yung E5 Rook A8 check, Knight B8 and nag-battery sa A file. Malakas yung position ni Magnus kung nandyan yung queen, buhay. Pero dito, hindi ko alam pero ang alam ko lang malakas ang battery. Knight B6, kinapture. Yun nga lang, ang pangit ang pawn structure ngayon ni Wei. At nag-Knight H4, atake sa G6, dinipensahan, Knight G2. Yun ang mga moves kumbaga sa basketball no? Mga the moves. Pagtira Knight H4, threat yun, Knight G2, makakalipat kagad ng mas mainam na square para sa Knight. At nag-King C7, Knight E3, Knight C6. Another bad move by Wei. Ang tira daw ay Bishop to E6 lamang. Para mag-F5 pa rin, Oo, maganda talaga pag naka-F5 ang black balik tayo, nag-Knight C6, Rook A3, may na-miss. Pag brand X po na ganyan, may na-miss na winning shot dito. Capture, Knight G4. Ay, oo nga, tatamaan ang isa sa mga pawns dyan. Ang binigay na continuation, F5, Knight takes H6, threat ito, Bishop E6, capture. Tipong makukulong ang Knight, pero pag tira po ng G4, hindi naman makukulong. Sapat ang gagawin ng White para makatakas ang Knight dyan. Okay, balik tayo. Rook A3 umatras, Rook D7, may na-miss din dito ang black na magandang tira, Knight E7 daw. Para
maipush pa rin yung F5. Napansin nyo po, no? Yung F5 ang gustong-gusto ng computer engine pero hindi ginagawa ni Wei. Wala sa plano niya eh. Rook D7, ang nakikita kong idea niya magba-battery at nag-bishop C4. O sa bagay, blitz time na po, medyo nagkakamalian na. Rook A8 naman ang gusto ng computer dito. Ma-exchange ang tore. O, balik tayo, bishop C4, kinapture, capture, B5, Knight E3 and nag-Knight E7. Siyempre, kailangang abangan yan. At nag-Rook A8. Ayun na. Naihabol ni Magnus ang gusto ni Stockfish. Pumatong battery, Knight G4. Ayun. And nag-Knight G8. Todo depensa. Kinapture-capture na and nag-King F1. King must be active, sabi ni Capablanca. Nag-H5, Knight E3, Knight E7. Punta uli para abangan yung lundag. Nag-King E2, F5 yun. Naitira din naman yung F5 pero it's too late. Mali pa rin. Dapat daw Rook C8. Ay, nako na. Ano na to? Kumbaga sa medyo kembot-kembotan na eh. Abang-abangan eh. Medyo mahirap makita yung Rook C8. Positional play eh. Nag-F5 dito. Nag-F3 na miss din ni Magnus ang tirang Rook A5 na kapag nag-King B6, C4. Oo nga, ang lakas nga. Kasi yung pagkakatira ng F5, tagus na yung pressure ng tore sa E5 eh. Oo, yung ang lakas ng C4. Pag kinapture, takes muna dito, takes and knight takes C4. Sabay kuha yon. Bagsakan ng mga pawn structure dyan. Oo nga. So, F3 ang ginawa ni Magnus, nag-H4, ayan, wini-weaken ni Wei yung kingside structure, kinapture lang ni Magnus, Rook H8, kinapture ulit, capture, and nag-Rook G1. Ito, may malalim na namang naisip dito si Magnus. At nag-King D6. Ayan. Alamin natin, bakit hindi kinapture yung pawn sa H4? Meron kasing Rook G7. Anong pangdidepensa? Siyempre, King. May Rook takes knight. Pag kinapture, knight takes F5, kuha ang tore. Ngayon, halimbawa kung mag-F4 naman, check pa rin. Hindi mahahagip ang tore, depensado, lipad pa yung tore. Okay, grabe mga nakita ni Magnus na pang trap, no? Kaya napa-King D6 si Wei and nag-Rook G5. On time, meron namang counter. So, nakipagsabayan na si Wei, Rook takes F5. Hindi pwedeng capturing, so check, no? Rook H3, check. King C7, Rook E6, and nag-Knight C6, depensa sa pawn. Knight D5, check. King D7, Rook G6. Pero tingnan nyo po evaluation bar, halos equal lang yan. Pero dahil Pilit Boys founder itong si Magnus, gagawa yan ng kaparaan ng mapa-bad move kagaya nito na naman. Ang tira daw ay King C7. Tingnan natin ang diferensya ng King E7. Parang okay naman. Gusto nga ni Wei, lalapit lang sa tore. Knight E4, King F7, Rook F6 check, King E7, and Rook G6. Rook D6 lumipat, Chumek, King D3, Rook H1, at Chumek. Ayun, nadalit. Kain. Teka muna mga kamatsas. Ang bilis ang pangyayari, no? Bakit hindi pwede mag-King E7 dito? Para walang Rook D7 check. Mag-Rook D5. Huli na rin pala yung pawn. Bagsak na rin pala talaga yung pawn. Hanip talaga, grabe namang squeezing power sa endgame talaga ni Magnus. So, yung ang equal pawns hindi nakikipagtabla. Lalo na, lamang pa siya ng isang pawn. Ow! Tinamaan pa. Nadali pa. Knight G3 double. Aray ko, ang sakit. Okay, buong buo yan. Kala ko, kakainin lang yung pawn eh. Okay mga kamatsas, deserve talaga ni Magnus ang championship game. Grabe talaga pagdating sa endgame. Binigyan na nga ng equal chances pero ang labanan kasi dito, oo nga, endgame equal pero yung gapang, yung nerve. 'Di ba? Kasi yung nerve dapat matibay eh, wag kang bibitaw eh. Nagkakataon na papabitaw ni Magnus talaga ang nerve ng kalaban niya kahit equal position. Ito po, ang kanilang standing, tingnan nyo, dikit na dikit naman. Dikit na dikit oh. Magnus, 26 points ang lahat po ng nalikom niyang points sa Rapid and sa Blitz. Ayan na po pinagsama-sama. Wei 25.5. 0.5 lang ang diferensya. Dikit na dikit. Duda, nasa teritoryo, 19.5. Sa Poland kasi ginanap, ano? At least nakakuha sila ng bronze medal. Pragnananda,
Arjun Erigaisi, mga nakadikit lang pero di nakahabol ang Indians. So, Abdul Satorov 17.5, Kirill Shevchenko 15, Giri 14, Vincent Kamer 13, and Gukesh 12.5 points. Si Gukesh candidates champion, pero medyo nangulelat po ngayon, Di natin pahinga ka na muna para pagandaan mo yung November World Championship mo against Ding Liren. Payo ko, magpahinga na muna siya. Tuloy-tuloy kasi yung laro niya Tingin ko yung resistensya na yung kinain sa kanya dito Pahinga muna din. Kailangan po yun mga kamatsas bilang quotation natin din ngayon na kailangan ng pahinga. After ng tournament, pahinga ka muna. Huwag tuloy-tuloy. Kailangan po yung maka-rest back ka ng energy, tapos prepare ka uli sa board, gamutin mo, linisin mo uli yung mga naging problema mo sa board, and then, yung energy mo, kuha ka uli, kain ka, exercise, kasi nakita ko kay Gukesh tuloy-tuloy baka mamaya wala nang recovery sa kanyang resistensya, ang hirap lumaban po, humataw sa ganitong klaseng level, resistensya pa rin ang labanan dito. Okay mga kamatsas, balik po tayo dito sa board at sagutin natin yung puzzle na iniwan natin sa laro nila Wesley So and Colars, kung inyo pong matatandaan. Ayan, ito po yung mga sumagot So ito ang tira D3, black to play, sacrifice pawn. Persado, kakapturin talaga yan. And F3 muna. Bakit? Para pag bishop D4, capture, magdire-diretso yung pass pawn. Ngayon, King C4 ang ginawa, Bishop D4, Bishop F5, capture, and nag-D4 check, Bishop takes D4, hanggang dito na lang mga kamatsas. Pag nakita ito, shout out ka na. O kahit yung Bishop D4 lang kanina, wala pang capture, shout out ka na. Okay? So, tuloy lang natin mga kamatsas, Halimbawa ko ang gawin dito ay King D3 para pag nag-F2, magki-King E2. Ang gagawin po uli ay Bishop F2. At halimbawa, ang gawin ay Bishop E4, magki-King F4. Didepensahan lang yan. Kakapturein yung next pawn. So, yung B pawn naman, walang sense yung push na yan kasi may nakaabang na bishop dito, vital, makukuha yung pawn, magdediretso pa yung isang pass pawn. Ngayon, so wag na nating i-bishop E4. Bantay na lang ang bishop sa G4. So, ito na lang gawin natin. Mag-B4 para may push pero ito pa rin po ang gagawin. Pagpalagay natin, push ulit, magki-King G3. Papasok dun Yun ang teknikan At halimbawa, mag-King C4, magbi-Bishop to B6. Halos walang magawa dito. Walang magawa ang puti. Dito, mag-F2 na, then King E2, King G2. Yun ang matinding gapang ng King na dapat alam po natin yung ganyang pattern para matulungan natin yung pass pawn natin na mag-progress hanggang sa makapromote. Hindi lang naman pawn at bishop ang pag-iisipan natin dito Saan ilalagay ng tama yung king? Yun ang mga teknikang malalalim pagdating sa endgame mga kamatsas. Okay, pero sagutin ko lang yung iba kasi baka mamaya ihabol nila. May sumagot ng bishop to C3 check. Pagka ganyan po ginawa may king B5. At saka pa lang mag-F3 para ang idea magbi-bishop E1, tagpas, magki-king C6. Bishop E1, may bishop F5. Pag kinapture yan, may B4 na. Malaki diferensya nito mga kamatsas. Tingnan nyo po, nakapush na Tapos, kayang-kaya namang i-hold yung pag-promote ng pawn. Tapos yung B-pawn, yan ang problema. Baka matalo pa black dito. Di ba? Yan, okay? So, ibig sabihin, sa posisyon na to, yung bishop C3 hindi po effective. At meron naman ditong part na pag D3, kumapture, at F3. Meron naman tumira po dito ng King D4. Tingnan natin. Pag nag-King D4 naman, King B5. Medyo mabagal. Mabagal ang pag-progress nito. Capture, may B6 na So, may sumagot ng ganyan. So, nililinaw ko lang para at least makita nyo po yung pagkakaiba ng sinagot nyo na itinama natin ngayon versus sa pinakakongkretong tamang solution. Okay? Akin munang palitan itong board at ito yung puzzle na iiwan natin sa video na ito. It's white to play mga kamatsas. Hanapin nyo po yung pinakamagandang magagawa ng puti para maipanalo ang posisyon na ito. Calculation ito, endgame ito King and pawn ending. Aral muna tayo ng ending mga kamatsas. Okay? Shout out kina Aladdin Jacob, Chris After, Happy,
at kay Attorney and Madam Pantelion at sa kanyang mga pamangking gwapo at magaganda. Yan. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Kamatsas at sa aking kapartner, National Master David Almirol Jr. Thank you so much po, boss, sa palagi nyo pong pagsuporta sa lahat ng Kamatsas na ginagawa natin at lalo na sa mga players na matutulungan para ma-achieve nila yung Grandmaster title. Maraming salamat po mga Kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.